nga akong kape. Magtimpla ka mag-isa mo. Anong sabi mo? Ang sabi ko, magtimpla ka mag-isa mo ng kape! Ah, ganon? Malabang ka na, ha? Sige, subukan mo ulit na saktan ako. Kung ayaw mo malapnos sa kumukulong tubig yung mukha mo. Sige, ituloy mo. At talagang ibubuhos ko itong kumukulong tubig sa pagmumukha mo. Minsan, may dalawang magkapatid na ulila na sa kanilang ama at ina. Siya si Baldo, ang panganay na barumbado. At ito naman ang bunsong si Egay, isang bakla na nagtatrabaho sa parlor para mabuhay silang magkapatid sa araw-araw. Okay, Egay! Dito ka na pala. Thank you, pera. Giinom kami ng tropa ko. Kuya Baldo, pambili lang ng ulam natin ngayon ang kinita ko sa parlor. Wala akong pakialam. Basta bigyan mo ko ng pera at mag-inom kami ng tropa ko. O baka gusto mo pa masaktan. Pero kuya, pambili nga natin ng... Oh, gusto mo pa masaktan bago ako magbigay? Bilis! Opo mga viewers, barumbado na wala pang trabaho itong si Baldo at sa kanyang bunsong kapatid pa umaasa. Bibigay ka din pala, gusto mo pa masaktan. Wala na lang magawa itong si Egay, kundi sundin ang kanyang Kuya Baldo. Kahit na madalas ay sinasaktan siya nito. Kuya Baldo, pambayad na dito sa kuryente. Wala akong pakialam. Basta bigyan mo ako ng pera at bilakad kami ng tropa ko. Pero kuya, baka maputulan tayo ng kuryente. Dami pa sinasabi. Ah! Kuya! Bibigay ka pa, gusto mo pa masaktan? Tama na. O ano? Bibigay ka ba o hindi? Oo kuya, bibigay ko na sa'yo. Bibigay din pala, gusto pa masaktan. Sa madaling salita, ay inaabuso nitong si Baldo ang kabaitan ng kanyang bunsong kapatid na si Egay. At sa tuwing malalasing itong si Baldo, Dinami-dami na magiging kapatid. Ikaw pa ang bakla ka naging kapatid ko. Kuya! Pag ikaw na lang namatay, isa kay nanay at kay tatay. Kuya! Tama na! Binubugbog para maging lalaki ka. Tama na kuya! Tama na kuya! Para mo na awa! Tama na! Tinitiis na lang ni Egay ang lahat. Hanggang isang araw... Sarap ng alak ang dala mo, pre. Marami pa tayo dyan. Yan ang gusto ko sa'yo, pre. Oh, ako nang tatagay. Oh, pare, go naman. Ha! Salamat, pre. At nang makita si Egay ng bisita ng kanyang kuya... Oy, Guy. Tsaka pala. Hindi mo kami pulutan. Oo, kuya. Bilisan mo, ha? Ay napansin agad ni Egay na lagi itong nakatingin sa kanya. Mga sulyap at tingin na kakaiba. Na para bang may hindi magandang ibig sabihin. Kung kaya't nakaramdam si Egay ng kaba sa kanyang dibdib. Kakaibang kaba na noon lamang niya naramdaman. Lalo na nang makita niyang hindi siya inaalisan ng tingin ng bisita ng kanyang kuya. Ganon pa man ay binaliwala na lang iyon ni Egay at inisip na lang niya na baka ganon lang talaga makatingin ang bisitang iyon ng kanyang kuya. Pare, may tsura yung kapatid mong bakla, oh. Bakit? Gusto mo? Oo, pare.
Okay lang ba? Oo ba? Sige na. Basta ba hindi ako mawawala ng alak? Saka Yossi. Oo ba? Walang problema. Nagpatuloy sila sa pag-iinuman at ng gabing iyon, Anong ginagawa mo dito? Bakit ka pumasok dito? Huwag ka nang pumalag. Anong gagawin mo sa akin? Mag-e-enjoy ka rin naman eh. Kuya Baldo! Kuya Baldo! Tulungan mo ako! Kuya Baldo! May permission ako sa kuya mo. Wala ka nang magagawa. Wag! 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 at naganap na nga po mga viewers ang hindi dapat maganap kay Egay. Si Egay na sa sobrang kabaitan at pagmamahal sa kanyang kuya ay nagagawa niyang tiisin at tanggapin ang pagmamaltrato at pang-aabuso sa kanya ng kanyang kuya. Ang kanyang kaisa-isang kuya na lagi niyang sinusunod ang bawat gusto. Ang kanyang Kuya Baldo na kahit saktan siya ng paulit-ulit ay okay lang sa kanya. Pero ng gabing iyon ay tila naglaho na ang kanyang pagmamahal sa kanyang Kuya Baldo at napalitan iyon ng galit. At kinabukasan ay tila iba ng Egay ang haharap kay Baldo. Isang Egay na buo na ang loob at handa nang ipagtanggol ang kanyang sarili kung sino man ang mananakit at mang-aabuso sa kanya. Isang bagong Egay na handa nang lumaban. Handa nang ipagtanggol ang kanyang mga karapatan bilang isang tao. At handa na ring iwan ang kanyang Kuya Baldo. Okay, guys. Hindi na pala. Ito mo nga ang kape. Magtimpla ka mag-isa mo. Anong sabi mo? Ang sabi ko, magtimpla ka mag-isa mo ng kape! Ah, ganon? Malabang ka na, ha? Sige, subukan mo ulit na saktan ako. Kung ayaw mo malapnos sa kumukulong tubig yung mukha mo. Sige. Ituloy mo. At talagang ibubuhos ko itong kumukulong tubig sa pagmumukha mo. Isko lahat ng pananakit mo sa akin. Tinanggap ko lahat ng pang-aabuso mo sa akin. Pero ang hindi ko matatanggap ay hinayaan mo ang kapatid mo na abusuin ng ibang tao. Mahal kita, kuya. Pero bakit mo ako hinayaang abusuhin ng ibang tao? Hindi kapatid ang turing mo sa akin, kundi tao-tauhan o isang hayop. Masahol pa sa hayop ang turing mo sa akin. Kaya ngayon, Dinaramdam ko, kuya. Pero magkanya-kanya na tayo. Bahala ka na sa buhay mo. Bahala na ako sa buhay ko. abusado ka. Paalam, kuya. Eh, guys. Huwag mo akong hahawakan, kuya. Huwag na huwag mo akong susundan. Kung ayaw mong ibuhos ko talaga sa'yo to. Guys. Wag. Wag kang umalis, guys. Guys! Pakiramdam ni Egay ay tila nabunutan siya ng tinik sa dibdib ng araw na iyon. Pakiramdam niya ay isa siyang ibon na malayang-malaya. Dahil nakawala na siya sa pang-aapi at pananakit ng kanyang Kuya Baldong abusado.